kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Ipe, Senator Bongbong, Senator Bato. Kita naman yung para naman na masayahan kayo at pasayan siya. At may ikwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Maayong gabi sa natong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, si Senator Bongo at yung ating mga kasamahan lahat andito dahil gusto namin ipakita kay Pastor Tibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Tibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parenti ko mga Ilonggo. Bongo Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa. Dahil kami po ay naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita eh. Kasi umalis ako ng Malacanang. Ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente.
Pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na abutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumikik, binanganak kayo si Marcos, nakatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na, you know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi na tayo magkakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kami yung mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinotol yung itlog niya na Magellan. Iturtil. Kaya nung naging presidente ako,
Totoo yan. Lahat na tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung papalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong Bisaya na hero? Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kaya nung nag-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tinilo, ano, stamp natin. Hoy! Ano kayo? Hoy talaga. Hoy. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, itong mga pulis na gago, mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit hindi gipangalan ng Daguhoy ang mga animal na kriminal na? Paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi doon? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka medyo. Bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu. Tapos si Daguhoy. Sinabi ko sa mga pulis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Alam mo bakit nakaugulian nila? Hindi naman sila sadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, dagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain. Babay. Ay, papain mo pa! Ay, papain mo pa! Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Miserable life. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba dyan, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos.
ano ang dahilan. Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat na, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Namimiss namin sa'yo, Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan ina. Except dito, sa isang linya lang. Nandiyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, utang ina, walang makakapara. Lahat na everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilang pastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sabi. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsak-tsak, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go up. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi kayo magkakilala lahat.
Kung unang panahon nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. $400. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga... Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utid para mapapaligaya kung sino ang gusto. Hindi na ako magtatagal kasi wala akong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi mo. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon. Walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila presidential republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain lang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ng presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Agoy! No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayan na lang kayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives.
barkada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito. Pagka ganon, meron akong ipagbilin siya. Hindi pa naman talaga. At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Ay, ang mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacon. Iwasan nyo lang yun. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, yan tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng police. Wala, hindi naman tayo in-install. Kaya, demonstration ba tayo, dito na muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin dyan sa Pilipinas. Ano sa Tagalog? Bahandi. Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Ilang lahat dyan, mga paintings na makita mo, kayamanan ng Pilipinas. So, huwag muna doon at kumupunta to doon, huwag natin sirain. Huwag ninyo kalabanin ang pulis pati military. Yes, Tay! Tama! Pagdating na ako ng cellphone. kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho. Mahal ko ang military. Mahal ko ang mga pulis. Bain ko lang. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala ka nung... Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa dadating yan. Dadating yan. Pag ikaw si... Marcos, pasyal na yan. Marcos, yun. Mahal ko kayong lahat.
magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Kibuloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha? Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay! Yeah.